La. Muga. Anyway, akalain mo, halos matapos ko na rin siya. Ayan. Punta dun. Oo. Ha? Kung umiinom lang ako, sarap na inuman to, naka-aircon pa ako. Ayan. So, kamusta naman yung lahat? Ulitin na lang natin. Ayun. So, natapos na rin yan. Halos natapos. Hindi pa naman tapos na tapos. Ayun. Ang aking E350 na bumuka ang mga kahoy-kahoy dahil sa moisture ng hospital ako. So, it's moving. It's running. It's running very good. This Sunday siguro dalhin namin to sa Bulacan para makapasyal. Pero ang ganda talaga to pang inuman eh. Ayun. Ayun. Kaso hindi na ako uminom. Bawal. Ang lamig. Anyway, so baliktad rin. Paano ba ito binabaliktad? Hindi naman siya nababaliktad yata. Di ba? Ayaw niya mabaliktad. Ay, ano ba yun? Ano ba to? Di ba? Ayos na. Pwede nang mag-inom. So, kumusta naman ang mga sangkatauhan? Ito pa rin ako nagpapagaling sa aking cirrhosis. Ewan ko na kung gagaling pa. Mukhang wala ng pag-asa. Pero, kaya yan. Anyway, kumusta naman yung mga nagpapapirma dyan ng tinatawag nga ni boss na BS na PI pa na initiative. Masyado na kayong obvious. Yeah, I was one of the victims of this great budol. Well, marami naman tayo nun kaya okay lang. Pero kung mga kukunti lang, sama ng loob ko. Pero 31 million din. Although natangay lang naman yun dahil sinuportahan namin yung si Sara eh. Well, sana tingin ko kailangan na natin gumawa ng moves para maramdaman nila na ayaw talaga natin yung ginagawa nila and that we want them out again. We were the ones who put them in. Let us be the ones to take them out. Ganun lang kasimple yun, di ba? Tangin ng people's initiative yan. Babayaran ka ng 100, bibenta mo kinabukasan mo. Gagawa sila ng bagong constitution or amend the constitution para sa sarili nilang pakana, para sa sarili nilang benefits. Well, let's admit it, once you are a politician, I'm not really sure. Siguro tatay ko lang yata hindi talaga naging corrupt dyan sa putang inang politika na yun. Dati may Mercedes ng pinarada sa harapan ng bahay namin. Sina pinasoli. Yun na lang siguro, moderate your greed. Yun lang masasabi ko sa mga congressman
mga public officials, to all those sitting on the epitome of society, political society. Moderate your greed. Sa mga alipores nyo, sabihan nyo rin, kasi minsan yan pang nakakasira sa inyo at yan din ang makakasira sa inyo. Diyan kayo magigiba, diyan sa mga alipores nyo. So yun, yan, maalog na naman. So balitaan nyo, galingan nyo, bilisan nyo ng mag-isip kung tayo ba ay, sabi nga nung isang vlogger na speak up day, I think it's more of a show up and let them feel the wrath of the Filipino day. Diba? Pakita nyo lang numbers. Kahit sa suntukan, kung sabihin natin pagsamasamahan yan sila, mga 1,000 yan sila, kung 32 million ang uupak sa kanila, talo pa rin yan sila. Diba? Ganun lang yun. May baril sila, di maglabas din tayo ng sarili natin baril. Barilan na, yun ang gusto nila Wala tayong magagawa dun. So, life is getting hard. Tangina, yung bigas na lang. Yung the pinakamura noon na halos hindi na makain ng tao, na basically pang pets or pang whatever, tangina, presyong pangkain na ng tao dati. Ngayon, pumunta ka ng market, 1.5, 1.6 ang 25 kilos. Meron pa 1.8. Kinanginang yan. Tapos magagasolina ka, magtotol ka. Ay, ano pa mauuwi mo galing opisina? Wala tulad namin, ang mga freelance businessmen, pupunta kami sa isang lugar, gagawa kami ng kung ano man yung kailangan gawin sa boat. Ito, nadadagdagan na rin yung gastos namin dahil una, syempre, kakain kami. Yung kinakainan namin tumataas. Hindi naman bumababa. Kung bumaba man, ganun din dahil dodoblehin mo rin naman yung rice mo. Kasi yung dating 1/2 rice, parang ngayon 1 cup na, half cup na lang. BS, di ba? Gagasolina ka, ano ka, naku, Diyos ko Lord. Traffic is bad. Putang inang droga, andyan na naman, nagkalat na naman sila. Nabasag na yata ng tuluyan tong ngipin ka. Ayun. So, it's really gotten worse. So, bilis-bilisan na natin kumilos para lang makita nila yung numbers natin. Wala namang gusto ko sindakan. Yeah, but if push comes to shove, daming matatago ritong mga alanganing yung gamit, di ba? So yun lang. Keep listening dun sa mga open-minded vloggers who's trying their best to explain what is going on. Kasi sa mainstream media, although they have started to report it, when Pulong voiced out his dismay or his disgust over what's happening, nagsimula na rin yung mga local channels na
ipaabot. Siguro sila, feeling nila, mali din. Imaginein mo, you're selling, you're saying na, ano to, this is for ayuda, where basically, it's, ano na pala, signature campaign for the People's Initiative bullshit. Mali. Ang tinatago nyo. Diba? So, at least nagsalita na rin one of the ano, actually of the second generation coming from PRRD. Pulong is the eldest. So now that he has spoken, I guess people will start to think. You know that guy, I met him a couple of times. He still has a lot of things he can do. Although, alam mo yun, parang pagod na rin eh. Because of the dirty politics. Kasi sobrang dirty talaga. And kung ikaw, tulad yan, yung 2.5 billion na naging 500 million, and you're spending that 2.5 billion for your constituents, whereas ang alam ko, majority of it goes to the healthcare of the people in his district, that even people from other district are clamoring. Pinapayagan din niya, pero syempre ang first priority would always be his constituents. O, minsan may nasa-serve pa rin silang mga other constituents from other districts. Pero ngayon, Diyos ko, for 500 million, sandali lang yun, linggo lang yun, buwan, sabihin natin na buwan, mga 2 months, 3 months, 4 months, ubos yun. Hanggang kailan pa sila nakaupo dyan? Tapos taon-taon na lang ba titirahin sila ng titirahin, tapos ganun at ganun. Alam niyo naman kung gaano kamahal ang services ngayon sa healthcare. Then they have the 911 rapid response. Panggagas mo doon, tubig dagat. Sila pa naman yung lugar doon sa Mindanao na kapag may kalamidad, kahit na nasa ibang probinsya pa yan, pag kailangan na talaga sila ang tumatakbo because they have state-of-the-art equipment. And why do you think they have state-of-the-art equipment? Because they spent their money wisely. Diba? Getting good equipment entails money. If you want to have those state-of-the-art na mga ambulance systems and rescue vehicles, fire trucks, mahal yun, hindi mura yun. Ba't sila meron? Bakit ang Paranaque wala? Ang Makati siguro meron, dahil dangin na pag wala sila, nakakahiya sila. Taguig, not sure kung meron. Las Piñas, basta pag napapansin ko dito sa Las Piñas, pag nagkakasunog, karamihan ng mga magagandang engines are coming from the volunteers. So I guess, do the math. 1 plus 1 equals 2. Diyan lang naman ata sa palasyo naging 1 plus 1 equals 9. So yun, diba? It's some kind of frustrating.
It's hard to keep yourself busy when you think about these things, because you really have to think about these things, because this is gonna affect you, your kids. This is gonna affect their lives. Lalo na sa isang taong tulad ko na may sakit, na halos limited ang mobility, tapos everything's expensive. Paano ka pa mabubuhay? Makamatay ka na lang. Ay nako. Yun. So, ako sa inyo, pag kami nakita kayong papel na pinapapirmahan sa inyo, basahin nyo muna. Kapag kami nakalagay na People's Initiative, punitin nyo sa harapan nila na nagpapapirma. Kung meron silang bibigay na pera, kunin nyo. Pero wag kayong pipirma. Eh, gago sila, ba't sila magbibigay? Tapos, pero kung yung promise lang na magbibigay sila sa inyo, na kailangan mo yung stub or whatever, fuck you. That's more reason for them not to give it to you. Nakuha na nila yung gusto nila eh. Diba? Ay, buhay. Well, just wanted to voice the words of an ordinary Filipino citizen trying to outlive his sickness and trying to live at least a decent life. Hindi naman tayo magnanakaw. Okay, see ya.